Your language tells more than what you say. It tells who you are. This is how language, culture, and society meet. Culture gives us the values, society gives us the rule, and the language carries both in every word we speak. Today, we explore success, not through money, but through language, culture, and life in Villa. What does success sounds like? In Manila, success is a tall building. In books, success is a long list of words. But in Villadima, success is a verb. I am Marilu Candelaria and this is Miss Jessa. We are taking BSed English from Grace Mission College. Our focus group, the Magniniyog of Barangay Villadima in Libmanan, Camarines Sur. Success is not spoken. It is patience in harvesting coconut fruit. It is patience in husking coconut. It is patience in cooking copra. It is patience in sucking it until it reaches the market. My short interview with Manuel Barbacena, the Magniniyog of Barangay Villadima. Good morning po. Ako si Marilu. Estudyante po ako sa Grace Mission College. Sir, meron lang po akong tanong sa inyo. Paano nyo po ba i-relate yung pang-araw-araw nyong buhay dun sa lingwaheng ginagamit nyo? Lingwahe, yung mga Language. Paano ba i-relate? Paano ka nakikipag-communicate sa mga anak mo, sa asawa mo? siyempre, itong mga lingwahe talaga pang Pilipino. Itong ikukwenta pa mga natasaw to yung kaya mga salitang Bicol, Tagalog, para makabot na sila sa ibang lugar. Hindi sila mahihirapan. Kung Manila, punta sila, Tagalog lang tao. Hindi marunong sila mag-Tagalog. Siyempre, tayo Bicol, Bicol liglang pinaghalian. Sanay sila dito ng Bicol. Siyempre, bandang araw makabot sila sa ibang lugar, di alam nila ang mga lingwahe doon. Kung sa ibang bansa naman, siyempre tuturuan man natin mga English din, yung lingwahe doon. Paano nyo naman, sir, i-relate dun sa kultura nyo bilang Bicolano yung language na yun? Siyempre, sa mga Pilipino tayo, yung natutunan natin bilang Pilipino, gagamitin natin ang lingwahe natin ng Pilipino. Yung sinumula natin, hindi tayo gagamit ng ibang lingwahe. Kaya ng mga taga-ibang bansa, gagamitin natin. Hindi naman tayo taga doon. Yung lingwahe natin sa Pilipinas, yun ang gamitin natin. Kasi yun ang kuhay natin talaga, ang kultura natin dito. Sariling wika, Oo, sariling wika natin. Yung pagmalaki natin. Meet Mr. Rodrigo Natavio, the Magniniyog of Barangay Villadima. Ang tanong ko po una, ano po ba yung pinakamahalaga sa inyo dito sa Barangay Villadima bilang Magniniyog? Bilang po magniniyog dito sa Barangay Villadima, siguro po kahit saang lugar naman, kailangan natin ng mga pataba, kailangan natin linisin yung mga puno ng niyog, kailangan alagaan yung niyog. Saka siyempre yung ulan po, kailangan din ng ulan. Kaya kung walang ulan, sana magkaroon tayo ng patubig. Ano naman po yung hindi nyo kayang mawala bilang magniniyog? Ang hindi kayang mawala bilang magniniyog siguro yung presyo ng produkto. Kailangan mag-stable yung presyo ng produkto kasi pag hindi po nag-stable ang presyo ng produkto, kawawa din po yung mga magkukupra natin. Ikalawang tanong ko po, sir, ano po? Pwede nyo po bang ikwento yung mga daily routine nyo bilang magniniyog? Umpisa dong pagising nyo sa umaga, ano ba yung mga ginagawa nyo? Bilang magniniyog, ano ba yung una nyong gagawin muna bago kayo pumunta sa inyong niyogan? Pwede po bang pakikwento sa amin? Bilang magniniyog, yung daily routine, pagising mo pa lang sa umaga, iniisip mo na rin kung ano yung gagawin mo sa niyog mo. Halimbawa, mahina ang bunga ng niyog, iisipin mo paano gaganda yun. Halimbawa, ipapaararo mo siya o aararuhin mo para gumanda yung cultivation ng lupa. Tataniman mo ng intercrop para lang malibre ka naman sa palinis. Ikatlong tanong, sir. Paano nyo po ilalarawan ang buhay ng isang magniniyog? Ang buhay po ng isang magniniyog, masarap na mahirap. Kasi ang magniniyog, namunga na yung niyog mo, maginhawa, lalo kung maganda ang presyo ng produkto. Mahirap naman dahil matagal bago bumunga ang niyog. At almost 10 years, 7 to 10 years.
Kaya kailangan din namin yung suporta sana ng PCA, katulad ng mga pataba, ganyan. Wala naman po kami magagawa kasi iyan po ang hanap buhay namin dito sa aming barangay, yung nyug talaga. Yan ang primary crops namin dito sa lugar namin. Bilang ano po, bilang mamamayan. Kung may makakausap kang estudyante, ako po estudyante ako kahit matanda na ako. Opo. Kung may makakausap kang mas bata sa aking estudyante, ano po ba yung sasabihin mo sa kanila bilang magniniyog? Ang masasabi ko doon sa katulad yung mga estudyante, kailangan natin ng tiyaga sa pagninyog. Kailangan natin na isabuhay, hindi lang kailangan na intayin yung mamunga ang nyug, kundi sa umaga pinag-aaralan yan, paano ba ito mamumunga nyug na to? Ano ba ang magandang gawin? Kailangan lang talaga tiyaga. Yun lang ang advice natin sa mga student. Kung meron po kayo, sir, gustong iparating. In the end, Villadima teaches us something simple. Language is not just word. Culture is not just tradition. Society is not just people. So what does success sounds like here? It sounds like survival. It sounds like love. It sounds like faith that holds when the wind is strong. And maybe that what success should sounds like everywhere.